Ang pelikula ay nagsisimula sa panahon ng gitnang kapanahunan sa isang magaspang na lugar na walang batas na katulad ng Wild West sa Amerika. Sa panahong ito, isang grupo ng mga alagad ng batas at mga lokal na residente ang nakahuli sa isang kilalang kriminal na ang pangalan ay Red. Nagpasya silang parusahan siya sa pamamagitan ng bitay dahil siya ay gumawa ng mga seryosong krimen tulad ng pagpatay at pagnanakaw. Gayunpaman, bago pa nila maisagawa ang parusa, dumating ang gang ni Red, na kilala bilang Blackweather, upang iligtas siya. Ang gang ay binubuo ni na Baptist Darko Ramos Snake, Washington, at ang kanilang leader na si Guerrero, na kapatid ni Red sa ama. Matapos talunin ang mga sheriff, tumakas ang gang papunta sa gubat. Kinabukasan ng umaga, habang nagpapahinga sila sa kanilang kampo, ibinahagi ni Guerrero ang isang kakaibang kwento tungkol sa isang panaginip na napanaginipan niya. Sa kanyang panaginip, nakilala niya ang isang demonyo na mukhang tao at nakatira sa isang espesyal na bahagi ng impyerno. Pagkatapos marinig ito, may ilang kapanapanabik na balita si Red para sa grupo. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang maliit na bayan na tinatawag na Edendale sa Colorado. Sa simula, kilala ang bayan na ito dahil ito ay minahan ng mineral water, ngunit 2 buwan na ang nakalipas, natuklasan ni Red na may malaking halaga ng ginto na nakatago sa mga minahan na iyon. Gayunpaman, ang ginto ay pagmamayari ng mga minero sa Edendale na pinamumunuan ng isang sheriff na nagngangalang John. Para lalong maging komplikado ang sitwasyon, may isang marshal na nagngangalang Jack na sinusubukang kontrolin ang minahan. Sa kabutihang palad, matalino si John at nagawa niyang pigilan si Jack na agawin ang mga karapatan ng mga miner. Si Red pagkatapos ay nagmungkahi kay Guerrero na maaari nilang nakawin ang ginto na nakatago sa bangko ng Edendale. Iminungkahi niya na gamitin ang ginto upang magsimula ng isang lehitimong negosyo, na magbibigay daan sa kanila na iwanan ang kanilang kriminal na buhay. Si Guerrero, na nangangarap ng tahimik na buhay, ay sumang-ayon sa plano ni Red at inutusan ang gang na umalis papuntang Edendale kinabukasan ng umaga. Kinabukasan, umalis ang Blackweather gang patungo sa bayan ng Edendale. Pagdating nila, diretso silang pumunta sa isang lokal na bar at sinimulang takutin ang mga tao roon, sinusubukang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Agad na nakaisip si Guerrero ng plano para nakawin ang ginto mamayang gabi. Sinabi rin niya sa kanyang mga tao na sasaktan lamang nila ang mga sumubok na lumaban, at iwanan ang mapayapang mga mamamayan. Pagkatapos, hinati ni Guerrero ang gang, para italaga sa kanila ang mga gawain. Pinadala niya ang 2 sa kanyang mga tauhan sa tanggapan ng sheriff habang siya at ang natitira ay pumunta sa bangko. Matapos harapin ang mga gwardya, ginamit ni Guerrero ang dinamite upang pasabugan ang safe. Kasabay nito, ang 2 miyembro ng gang sa labas ay nagsimulang magpaputok sa tanggapan ng sheriff. Sa loob, sinabi ni Sheriff John sa kanyang asawang si Galatia na manatili at bantayan ang opisina habang siya at ang kanyang mga kaibigan ay lumabas upang harapin ang Blackweather gang. Pagkatapos makuha ni Guerrero at ng kanyang mga tauhan ang lahat ng ginto, nagpasabog siya ulit ng dinamite na sumisira sa bangko. Si Sheriff John, na nahaharap sa napakaraming kaaway, ay nahuli at dinala sa bar kung saan si Galatia ay ginawang bihag. Habang papalapit si John sa kanyang asawa, biglang binaril siya ni Red at napatay. Ito ay nagpasiklab kay Guerrero, at inutusan niya si Red na umalis sa bayan dahil natapos na nila ang kanilang misyon. Pero tumanggi si Red na sundin ang mga utos ni Guerrero. Sa halip, idineklara niyang gusto niyang sakupin ang buong bayan. Tinatakot pa niya si Guerrero sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, na nagdulot sa ibang miyembro ng gang na itutok ang kanilang mga baril kay Red. Gayunpaman, ipinakita ni Red ang isang dokumento na nagpakita na siya na ngayon ang legal na may-ari ng minahan. Nakita kung gaano nakayaman si Red, kaya't nagpa siya ang natitirang miyembro ng gang na makisama sa kanya. Lahat sila ay lumaban kay Guerrero, binaril siya, at siya ay namatay sa alauna ng madaling araw. Kinabukasan, nagdaos ng libing ang Blackweather gang para kay Guerrero. Pagkatapos, inihayag ni Red na siya na ang leader at idineklara na ang bayan ng Edendale ay papangalan ng Tombstone. Pagkatapos, nagising si Guerrero sa isang nakakatakot na lugar na palagi niyang kinatatakutan, na walang iba kundi ang impyerno. Doon, hinarap siya ng isang demonyong nilalang na nagngangalang Lucifer, na nagsimulang pahirapan siya. Sinabi ni Lucifer kay Guerrero na ang kanyang mga kasalanan ang nagpasiklab ng apoy ng impyerno.
Sa kabila ng sakit, nakiusap si Guerrero na bigyan siya ng pagkakataong makabalik sa mundo ng mga tao at maghihiganti sa 6 na miyembro ng kanyang gang na nagtaksil sa kanya. Napagtanto ni Guerrero na ang 6 na lalaking ito ay gumawa rin ng mga malubhang kasalanan, na nagpasiklab pa ng apoy ng impyerno. Nakita ito ni Lucifer at pumayag sa kahilingan ni Guerrero, ngunit may isang kondisyon, mayroon lamang 24 na oras si Guerrero upang hanapin at patayin ang 6 na lalaking ito, at siya lamang ang maaaring gumawa ng gawain. Kung siya ay magtatagumpay, nangako si Lucifer na palalayain si Guerrero mula sa impyerno. Sa tunay na mundo, isang buong taon na ang lumipas mula nang mamatay si Guerrero. Ang bayan ng Tombstone ay pinamumunuan na ngayon ni Red at ng kanyang gang, na kumuha na ng mga posisyon ng kapangyarihan. Tuwing gabi, nagkakaroon sila ng mga magulong salo-salo, at ang bayan ay nahulog sa kaguluhan, kung saan ang mga babae ay naglilingkod sa gang. Sa kalagitnaan ng gabi, eksaktong 1 taon matapos ang kanyang kamatayan, bumangon si Guerrero mula sa kanyang libingan. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng mga kakaibang pangyayari sa Tombstone, tulad ng biglang paglitaw ng butas ng bala sa orasan sa dingding ng bar. Si Ramos, isa sa mga miyembro ng gang na naniniwala sa supernatural, ay natakot at nagpasyang umuwi. Nang dumating si Ramos sa kanyang bahay, nakaramdam siya ng hindi komportable. Narinig niya ang mga kakaibang tunog, halos parang boses ng lalaki, mula sa kwadron ng kabayo. Sa loob, nakita niya ang kanyang mga tao na nililinis ang mga armas ni Red, ngunit biglang lumitaw si Guerrero at binaril ang isa sa mga tao ni Ramos. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng kanyan, agad na pinatay ang isa pang tao ni Ramos. Nababalot ng putik mula sa libingan, kalmadong sinimulan ni Guerrero ang pagbuo ng kanyang rifle. Noong mga sandaling iyon, nilapitan siya ni Ramos, ngunit bago pa siya makapag-react, binaril at pinatay siya ni Guerrero. Pagkatapos, nagpalit si Guerrero ng kanyang lumang damit at hinihila ang katawan ni Ramos patungo sa isang kalapit na simbahan. Sa loob, nakita niya ang isang pari at si Galatia, na puno ng matinding pagnanasa para sa paghihiganti laban kay Red. Humingi ng tulong si Guerrero sa kanila, humiling ng 6 na kabaong, isa para sa bawat miyembro ng Blackweather Gang na balak niyang patayin. Inilagay niya ang walang buhay na katawan ni Ramos sa unang kabaong at umalis upang hanapin ang iba pang 5 miyembro. Kinabukasan, natagpuan ni Baptiste at ng kanyang mga tauhan ang katawan ni Ramos na nakahiga sa isang kabaong. Nang marinig nila ang mga kakaibang tunog mula sa kalapit na bahay patayan, nagpunta sila upang imbestigahan. Pero pagkapasok nila sa gusali, inambos sila ni Guerrero, pinapaputok ang kanyang baril. Tumugon si Baptiste at ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pag-atake sa bahay patayan, nagpaputok ng baril sa lahat ng dako, ngunit wala sa kanilang mga putok ang tumama kay Guerrero. Mabilis at may katumpakan, sinimulan ni Guerrero na pabagsakin ang mga tao ni Baptiste isa-isa hanggang sa wakas ay napatay niya mismo si Baptiste. Pagkatapos, inilagay niya ang katawan ni Baptiste sa isa pang kabaong. Maraming mga residente ng bayan ang nakakita nito at unti-unting nagsimulang sumuporta kay Guerrero, nakikita siya bilang isang puwersa laban sa mapang-api na gang. Nang bumalik si Guerrero sa simbahan, nilapitan siya ni Galatia. Nakilala niya ito bilang miyembro ng Blackweather na namatay 1 taon na ang nakalipas. Bagaman malinaw na sa isang paraan ay muling nabuhay si Guerrero, hindi tinanong ni Galatia ang kanyang muling pagkabuhay, sa halip, inalok niya ang kanyang tulong sa pakikipaglaban-laban sa gang ni Red. Ipinaliwanag niya na sa nakaraang taon, walang sinuman kahit ang marshal o ang gobyerno, ang gumawa ng kahit ano upang pigilan ang pagkontrol ni Red sa bayan. Sa kabila ng kanyang alok, tumanggi si Guerrero. Ipinaliwanag niya na siya lamang ang may misyon na patayin ang 6 na miyembro ng Blackweather, at siya lamang ang makakagawa nito. Samantala, si Red, na ngayon naging sheriff na, ay nagulat nang marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ni Ramos at Baptiste. Siya at ang natitirang bahagi ng gang ay nagmadaling pumunta sa simbahan, kung saan natagpuan nila ang mga katawan ni Ramos at Baptiste na nakahiga sa mga kabaong, na may mga piraso ng papel mula sa banal na aklat na nakakabit sa kanila. Sa kabilang bahagi ng bayan, pumunta si Guerrero sa bar upang makuha ang atensyon ng Blackweather. Habang nandoon siya, nagpakita si Lucifer at pinaalalahanan siya na mayroon na lamang siyang 12 oras upang patayin ang lahat ng miyembro ng Blackweather. Binalaan din ni Lucifer si Guerrero na maaaring makialam si Galatia sa kanyang mga plano dahil determinado siyang maghihiganti sa pagkamatay ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpatay kay Red.
Nang mapagtanto ni Red at ng kanyang gang na ang lalaking pumatay sa ilan sa kanilang mga miyembro ay nasa bar, pinalibutan nila ang lugar at hinarap si Guerrero. Pero nang makita nila na si Guerrero, ang nakatatandang kapatid ni Red na muling nabuhay, sila'y nagulat at nababahala. Di nagtagal, isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Guerrero at ng mga tao ni Red. Mahusay na nakipaglaban si Guerrero sa kanila, at nagawa niyang patayin si Darko sa gitna ng kaguluhan. Habang unti-unting bumabagsak ang kanyang mga tauhan, nakita ni Red ang pagkakataon na makatakas. Ngunit, sa sandaling siya ay handa nang tumakas, lumitaw si Galathea, handang patayin siya para sa kanyang ginawa. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, ipinagtanggol ni Guerrero si Red, na nagdulot ng kalituhan. Sa gitna ng kaguluhan, tinapakan ng kabayo ni Red si Guerrero, na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Nang magkamalay si Guerrero, galit na pinagsabihan siya ni Galathea dahil sa pagprotekta kay Red. Ipinahayag ni Guerrero na nakipagkasundo siya kay Lucifer, kung siya mismo ang makakapatay sa lahat ng miyembro ng Blackweather, palalayain siya mula sa walang katapusang apoy ng impyerno. Naiintindihan ang bigat ng kanyang misyon, pumayag si Galathea na suportahan siya. Bagaman hindi niya papatayin ang sinuman sa mga miyembro ng Blackweather, nangako siyang tutulungan si Guerrero sa kanyang misyon. Mas dumami pa ang mga tao sa bayan na sumusuporta sa laban ni Guerrero at sumali sa laban-laban sa gang ni Red. Sina Guerrero at Galacia ay naglakbay patungo sa minahan kung saan nagtatago ang natitirang mga miyembro ng Blackweather. Pagdating nila, mabilis na pinabagsak ni Guerrero ang gwardiya na nakatalaga sa pasukan. Pagkapasok nila, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang bakbakan kasama ang natitirang mga tropa ni Red. Bigla, dumating si Marshal Jack at ang kanyang mga tauhan. Nalaman na si Red ay lihim na nagtatrabaho kasama si Marshal Jack sa nakaraang 1 taon at kalahati. Binayaran ni Jack si Red upang kontrolin ang bayan at patakbuhin ang isang operasyon ng pagmimina ng ginto ng walang sagabal. Nagpadala pa nga si Jack ng mga tao para palakasin ang gang ni Red. Habang lumalala ang sitwasyon, dinala ni Jack si Red pabalik sa bayan, iniwan si Snake, Washington at ang natitirang mga tao ni Red upang harapin si Guerrero. Mabilis na ipinadala ni Snake ang 2 sa kanyang mga tao upang patayin si Guerrero, ngunit wala silang laban sa kanya at nauwi sa kanilang kamatayan. Hindi nagtagal, si Guerrero at Galathea ay naghanda ng kariton para doon ilagay ang katawan ng mga patay na kalaban. Nang hindi mapatay ng mga bala si Guerrero, si Washington, sa kawalang pag-asa, ay naghagis ng dinamite sa kanila. Gayunpaman, mabilis na nakahanap ng masisilungan sina Guerrero at Galathea, at sa gitna ng kaguluhan, lihim nilang pinatay si Washington. Pagkatapos, inilagay nila ang katawan ni Washington sa karwahe na hinihila ng kabayo, ngunit habang papabalik na sila, nakita sila ni Snake at hinabol sila. Gumamit si Guerrero ng dinamite upang mapigilan ang mga tao ni Snake habang sila ay hinahabol. Habang papalapit sila sa bayan, dumating ang sakuna, nahulog si Galathea mula sa kanyang kabayo, at nabaril si Guerrero sa balikat. Sa pagkakataong iyon, kinidnap ni Red si Galathea at dinala siya sa isang bar kung saan ibinigay niya ito kay Snake. Si Snake, na hawak na ngayon si Galathea bilang hostage, ay humiling na sumuko si Guerrero, nagbanta na papatayin siya kung hindi siya susunod. Nang malapit ng barilin ni Snake si Galathea, nagawa ni Guerrero na matamaan siya sa ulo. Sa tulong ng mga mamamayan ng bayan, nagtipon sila upang tulungan si Guerrero na labanan ang mga tao ni Red. Sa kasamaang palad, si Guerrero ay binaril ng maraming beses sa laban at bumagsak, namatay sa pangalawang pagkakataon. Ang kanyang espiritu ay muling bumaba sa impyerno kung saan nagpakita si Lucifer at binigyan siya ng isang huling pagkakataon, isang karagdagang oras upang matapos ang kanyang misyon. Samantala, hinawakan ni Red na hostage si Galathea at nakipagkita kay Marshal Jack upang talakayin ang kanilang susunod na hakbang. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Jack na ang bayan ay unti-unting nalulugmok sa kaguluhan habang ang mga mamamayan ay nag-aaklas laban sa gang ni Red. Sa galit na estado, iniinsulto ni Jack si Red, at bilang tugon, pinatay siya ni Red. Nang matuklasan ang pagkamatay ni Jack, galit na sumugod ang mga tao sa kanyang opisina. Si Red, na napapaligiran at kasama pa rin si Galathea bilang kanyang bihag, ay tumakas sa lugar. Si Guerrero, na binigyan ng huling oras ni Lucifer, ay determinado na tapusin ang trabaho at patayin si Red. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nagpa siya si Red na ipakita ang kanyang tapang.
Pinakawalan niya si Galathea at naghanda na harapin si Guerrero sa isang shootout. Gayunpaman, si Lucifer, na muling nakialam, ay tinunaw ang mga bala ni Guerrero. Sa sandaling iyon, nagmungkahi si Lucifer ng bagong hamon, sa halip na gumamit ng mga baril, dapat nilang ayusin ang kanilang alitan sa pamamagitan ng isang duelo sa ibang mga kondisyon. Di nagtagal, hinihila ni Guerrero si Red sa isang lumang bodega, at naglaban ang dalawa sa isang brutal na laban. Nagpalitan sila ng mga suntok at sipa, gamit ang kahit ano na kanilang makita bilang armas. Sa huli, nakakuha si Guerrero ng isang bakal, at sa isang huling suntok, pinatay niya si Red. Pagkatapos, tinipon ni Guerrero ang mga katawan ng 6 na miyembro ng Blackweather Gang, inilagay ang mga ito sa mga kabaong sa labas ng simbahan. Naniniwala na natapos na niya ang kanyang misyon, pumasok si Guerrero sa simbahan upang makaharap si Lucifer. Naramdaman niya ang pakiramdam ng ginhawa, inisip niya na matapos ang kanyang gawain, papayagan siyang bumalik sa kanyang buhay. Ngunit may ibang plano si Lucifer, sinabi niya na lumagpas si Guerrero sa takdang oras, lumagpas siya ng 20 minuto. Sa kasamaang palad, nangangahulugan ito na hindi natapos ni Guerrero ang kanyang tungkulin sa tamang oras. Nag-alok si Lucifer ng bagong kasunduan. Inalok niya na manatili si Guerrero sa lupa at tulungan siya sa paghahanap ng masasamang tao, para doon sila magdurusa sa impyerno. Ayaw niyang harapin ang walang katapusang pagdurusa sa impyerno, kaya't nag-aatubiling pumayag si Guerrero sa bagong kasunduan. Habang tinanggap ni Guerrero ang kanyang kapalaran, bumalik si Lucifer sa impyerno, at sa isang twist, ginawa rin ang parehong kasunduan kay Red. Ibig sabihin nito ay magkikita muli sina Guerrero at Red balang araw, na naglatag ng daan para magpatuloy ang kanilang alitan. Nagtatapos ang pelikula, na nag-iiwan ng pinto para sa kanilang hindi maiiwasang sagupaan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.